Breaking news mga tol, Jaron Boots Ennis versus Teofimo Lopez, pinag-uusapan na raw ang potential fight. Aakyat si Teofimo Lopez sa 147 welterweight. Yan po ang sinabi ng Uncle Bob Arum. Tinawagan na raw ni Arum si Eddie Hearn para pag-usapan ang laban na ipapalabas sa DAZN at ESPN. Ipapalabas ang laban sa dalawang istasyon, pinagsanib persa ng DAZN at ESPN. Aba matindi ito mga tol, aakyat lang si Lopez para gawin ang IBF ni Boots Ennis. Pero binabatikos ngayon si Boots Ennis kung papalag siya kay Teofimo Lopez. Kung matatandaan, umatras si Jaron Ennis kay Beryl Ortiz dahil ayaw niya umakyat sa 154 pounds. Pero papalag si Jaron Ennis kay Teofimo Lopez na aakyat ng timbang. So parang pinipili raw ngayon ni Jaron Boots Ennis itong maliliit lang. Katulad ni Teofimo Lopez, lumalaban po yan sa 140 pounds. Ngayon pa lang aakyat si Lopez sa 147 at si Jaron Ennis talaga ang gustong banggain. So abangan natin ito mga tol kung kayang ikasa ni Bob Arum. Hawak ngayon ni Lopez ang WBO sa super lightweight 140 pounds. Habang si Jaron Ennis hawak ang IBF sa 147 welterweight. Matinding bakbakan ito mga tol pero kakayanin kaya ni Teofimo Lopez. Siyempre advantage agad ni Jaron Ennis yan. Matagal nang lumalaban sa 147, komportable ng katawan niya dyan. Samantala si Teofimo Lopez mag-a-adjust pa ang katawan sa mas mataas na timbang. Sana may kasa ito ni Bob Arum at si Eddie Hearn. Hindi rin pinapalagan ni Jaron Ennis si Conor Benn na matagal nang nag-aamon sa 147. Kaya binabatikos ngayon ang galawan ni Jaron Boots Ennis. Noong hindi pa champion si Jaron Ennis, naghahabol siya ng big fight. Pero ngayong hawak na niya ang IBF belt, mukhang tinitira na rin ni Jaron Ennis itong mga kayang talunin. Kaya abangan po natin kung may kasang bakbakan na yan. Sa iba pang balita, Floyd Mayweather patuloy pa rin ang pagsuporta sa mga batang nasalanta ng giyera sa Israel. Ayon nga sa post ni Mayweather mga tol, pinapadalhan niya ng gift itong mga batang naulila. Sinusuportahan niya itong mga bata na nadamay lang dahil sa matinding bakbakan sa Israel. Sa iba pang balita, nagkaroon para ng orbital fractured itong si Robeisy Ramirez kaya biglang umayaw laban kay Espinosa. Biglang tinaas ang kamay at nag-surrender na. Nagkaroon pala siya ng orbital fractured. Katulad ito sa naging injury ni Naoya Inoue laban kay Nonito Donaire. Ang kaibahan mga tol itong si Robeisy Ramirez, umayaw sa kalagitnaan ng laban. Samantala si Naoya Inoue round 2 tinamaan ng malakas na hook pero tinuloy pa rin niya ang laban hanggang sukdulang 12 rounds. Lumalaban si Inoue na may orbital fractured na. Ganon katindi si Naoya Inoue kahit nabasagan na ng eye socket. Lumalaban pa rin hanggang sukdulang 12 rounds. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Jaime Munguia versus Edgar Berlanga, plinaplano ng mga tol. Matatandaan na tinalo ni Canelo Alvarez si Edgar Berlanga at Jaime Munguia. So magandang bakbakan din ito kung may kasa. Matinding labanan ito sa super middleweight division.